Magandang araw po sa inyong lahat. Bago po tayo magsimula, huwag niyo po sanang kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at mag-iwan po ng komento sa ibaba. Malaking bagay po sa amin ang inyong suporta dahil ito po nagbibigay sa amin ng lakas at inspirasyon para makapaghatid po ng mga kwentong puno ng aral, inspirasyon, at magagandang mensahe sa buhay. Marami pong salamat sa walang sawa niyong pagtangkilik. At ngayon, samahan niyo po muli kami sa sinamang makabuluhan at kapanapanabik na kwento. Simulan na po natin. Oh, Atong, ano kailangan mo? Pagbilad mo ka ako ng isang kaang sigarilyo. Samahan mo na rin ng candy. Sandali ha. Eto. Matanong ko nga pala, si Joshua ba hindi umuwi kagabi? Hindi. Bakit ba hindi mo dinidisiplina ang batang yon, ha? Tingnan mo nga ang ginagawa sa buhay niya. Palaging laman ng basag ulo. Palagi mo kasing kinukonsinti. Matanda na siya, Letty. Hindi na makikinig ang mga matitigas na ang bungo. 20 anyos na yun eh. Pabayaan mo na lang siyang gawin ang gusto niya. Darating ang araw, siya na rin ang makakatuklas ng mga mali niya. Ano ka ba namang klaseng ama? Hindi ganyan ang pagpapalaki sa anak, hoy. Gusto mo yung palaging sinusundo ng barangay dahil palaging nasasangkot ang anak mo sa gulo? Palagi na lang inirereklamo. Hihintayin mo ba talagang maghimas ng rehas yung anak mo, ha, Atong? Alam mo, para ka namang nanay niya kung maner mo na. Ayon nga sa kasabihan, kung wala ka ng solusyon sa problema, huwag mo nang problemahin. Di ko na nga iniisip siya eh. Pero ikaw tong sobrang apektado. Eto na ang bayad. Aga-aga nanenermong ka. Kaya ako minamalas sa pamamasada eh. Teka. Di ba si Joshua yung papalapit? Tingnan mo ang itsura ng anak mo, hoy. Ang aga-aga, hindi na naman tuwid ang lakad. Lasing na naman, ay sus ko po. Pabayaan mo na siya. Ginusto niya yung buhay na ganyan eh. Buwisit ka talagang lalaki ka, no? Wala ka talagang kwentang ama. Kaya yung anak mo, lumaki ring walang kwenta eh. Hoy, mula nang mamatay si Karen, ha? Nawala na ng direksyon ang buhay ninyong mag-ama. Aling Letty, palapit pa lang ako, dinig ko ng boses niyo ha. Inaaway niyo na naman ba ang tatay ko ha? Oo nga. Araw-araw niyo na lang siya inaaway, hindi niyo naman siya kabit. Baka mamaya magselos ng asawa niyo niyan ha? Pinapaalala ko lang. Sira ulo tong batang to, ha? Hoy, umuwi ka na nga sa inyo at itulog mo na yung kalasingan mo kaysa dito ka manggulo sa tindahan ko. Bawa nga po ako ng isang case ng alak para may bit-bit ako pag-uwi. Pakisingil nyo na lang sa tatay ko habang nandito pa. Para hindi na mailista sa utang niya. Kukuha ka pa ng alak, lasing ka na nga. Ano bang balak mo gawin sa sarili mo, ha? Di ko naman inumin ngayon. Mamaya pa pagising ko. Saka darating ang mga tropa ko mamaya eh. Sakto yan na libangan. Di ba tay? Sige na. Bilhin mo na yung mga kailangan mo at umuwi ka na ha. Etong pambayad Yun. Sinobrahan ko na yan ha. Para may pampulutan kayo ng barkada mo. Ayos. Sige na, alis na ako. Mamamasada pa ako eh. Di ba, Aling Letty? Sabi ko sa inyo eh. Ganyan kabait ang tatay ko. Kaya mahal na mahal ko yan eh. Naku. Bigyan nyo na ako na isang case dyan. Ito, may pambayad na ako. Samahan nyo na rin ng ilang chichirya dyan. Kaya ganyan ang pinatunguhan ng buhay mo kasi kinukonsinti ka palagi ng tatay mo, Joshua. Ewan ko rin ba dyan kay Atong? Mabait na wala naman sa hulog. Eto na. Ang isang case, ayusin mo, ha? Nung nakaraan, kalahating case na lang ang mga boteng ibinalik ng barkada mo. Nabasag daw. Aba, kayo na lang ang umuubos sa mga bote ko rito. Wala na akong ibabalik sa truck niyan eh. Huwag nyo na akong problemahin ang mga boteng nabasag. Binabayaran naman ni tatay ang deposito eto ang bayad ko. Uwi na ako. Sakit sa tenga ng mga sermon nyo. Wala talagang modong batang to. Gabi na nang umuwi si Atong galing sa pamamasada.
Naabutan niyang nasa bahay pa nila ang barkada ng kanyang anak. Masayang nagiinuman ng mga ito na para bang may piyesta sa kanila. Pagpasok niya sa bahay, tumahimik ang mga bisita ni Joshua. Nandito pa pala mga kaibigan mo, Joshua. Tay, Nang oras na, oh. 11:00 na ng gabi. Pinapayagan ko kayong mag-inom dito sa bahay pero di ba ang usapan natin dapat pag umuwi ako wala nang bakas na may nag-iinuman dito sa bahay? paalis na ho talaga kami, Tay. Iniintay ko lang ho kayong umuwi. Di nyo ba nakita malinis ng bahay, oh? Nagsipaglinis ho ang mga yan. Sinabihan ko na talaga sila sa patakaran dito sa loob ng bahay. Bakit mo naman ako hinihintay? Tay, pera ho ba kayo rin? Ito kasing si Boyet. Ito. Yun. Kunin mo na at umalis na kayo. Pagod ako sa pamamasada Gusto kong matulog ng maayos. Yan ho ang gusto ko sa inyo Hindi kayo mahirap hingan. Alis na ho kami. Good night ho. Hindi na pinansin ni Atong ang anak. Dumiretso na siya sa kanyang silid para magpahinga. Pagkalabas naman ng bahay ni Joshua at ng mga kaibigan nito, inis na napasipa sa poste ng ilaw ang binata dahil sa inis. Oh, bakit naiinis ka na naman? Wala. Buisit kasi ang matandang yun Yung tatay mo? Oo. Bakit naman? Ikaw na nga yung binigyan ng pera Ikaw pa talagang naiinis sa kanya. Nako. Bang klase ka nga Sunod sa layon palagi. Ayos din talaga ang airpot mo, tol. Kung may gumagawa ng rebulto para sa mga amang konsentidor, nako, ako na talaga nagpagawa para sa kanya. Di ba mga tol? Ang hanap talaga naming tatay, yung kagaya niya Pwede nga lang magpalit ng tatay. Nakipagpalit na ako sa inyo Payag na ako kahit sa tatay ni Jemerson na magbubuti. Kahit paano nakikita naman ng malasakit sa anak. Ngayon tatay ko. Tatay ba yun? Nagpapakasama na ang anak niya pero ayos lang sa kanya? Hindi man lang ako magawang kumustahin. Tanungin kung kailan ako mamamatay kasi sakit lang ako sa ulo. Minsan nagtatanong pero sarkastiko naman at parang nagmamaliit. Nyetang ama yan. Di pa sabihin sa akin na ampun lang ako para maintindihan ko kung bakit ang lamig ng pakikitungo niya sa akin. Ano ka ba naman? Ang astig nga ng tatay mo Lahat ng kabataan ngayon, ganyan magulang ang gusto. Para nagagawang lahat ng walang pumipigil at bumubunga nga. Tapos ikaw sinisira mong sarili mo kasi naghahanap ka ng atensyon at pagmamahal. Sira ulo. Ewan ko sa inyo. Magsiuwi na nga kayo. Uy, teka. Akala ko ba dadayo tayo sa pera sa kabilang bayan? Kapag ganitong oras, may sarap maglaro ngayon dun. Hindi na. Nawala na ako ng gana. Pupunta na lang ako kay na Ana. Ha? Nang ganitong oras? Oo. Makutol, baka mapatay ka ng tatay nun. Umaakyat ako sa puno ng balete sa tapat ng bintana ng kwarto niya. Kaya hindi kami nahuhuli. Ayos ka talaga, tol. Kaya sa'yo ako Dami mo talagang alam. Sige, doon ka muna magpalamig sa nobya mo para mawala yung inis mo. Uwi na kami. Tara na mga tol! Inumaga na si Joshua nang uwi mula kina Ana. Pagdating niya ng bahay, kaagad na napansin ng kanyang ama ang pasa at mga sugat sa kanyang muka at ibang bahagi ng katawan. Ano nangyari sa'yo? Hindi ka ba nakalaban sa rambulan nyo? Mukhang talunan ka sa dami ng pasa at sugat mo Di ako pwedeng lumaban dun, tay. Bakit naman hindi? Ganun ba katapang yung nakalaban mo na duwag ka sa kanya? Tatay ho ni Ana ang bumugbog sa akin kaya di ko pwedeng patulan. Nahuli ko kasi kami sa kwarto niya. Kaya naman pala yelohan mo na lang yan. Bumili ka ng yelo kina Leti. Malayo sa bituka yan. Hindi mo pa yan ikamamatay. Sige na, mamamasada na ako. Etong pera para may panggastos ka. Pagkalabas ni Atong ng bahay, marahas na dinampot ni Joshua ang perang iniwan nito at malakas na inihagi sa sahega. Pagkatapos ay naikuyom niya ang kamao dahil sa galit sa kanyang ama. Nag-ayos lang siya ng sarili at muling umalis ng bahay. Pinuntahan niya ang barkada at inaya ang mga ito na pumunta sa sabungan. Nakailang taya pa si Joshua hanggang sa mabaon sa utang. Nang hindi na makabayad, binugbog siya sa sabungan
at inihatid pa sa kanilang bahay. Hinintay nilang makauwi ang kanyang ama para ito nang magbayad ng kanyang pagkakautang. Tay, pasensya na ho kasi... Bagong pasok ka lang ba sa sabungan? Oo. Kaya hindi ka pa pala marunong kumilatis ng manok eh. Taya ka lang ng taya kahit walang kasiguraduhan. Ayos lang yan. Ang malaga naging masaya ka. Tingnan mo yung tsura mo. Nadagdagan ang sakit ng katawan mo. Di ka pa kasi marunong sa sugal eh. Hindi bale, sa susunod matututunan mo rin yan. Alin lang sa dalawa makakasanayan mo? Maging hustler sa sugal o mamanhid ang katawan mo dahil sa bugbog ng mga makakaaway mo? Alin man sa dalawang makuha mo, achievement pa rin yan. Ganyan na ho ba talaga kayo? Ang alin? Parang wala ho kayong pakialam sa akin eh. Kahit siguro mamatay ako, hindi kayo iiyak. Baka nga iyakan nyo pang pusang gala sa labas kapag nasagasaan ng motor eh. Wala akong pakialam sa'yo. Hindi ka na sana kumakain. Sana maliit ka pa lang namatay ka ng dilat ng mga mata. Pero buhay ka pa naman, di ba? Humihinga ka pa Mula nang mawala si nanay, parang hindi nyo na ho kasi ako napapansin eh. Bali wala sa inyo nangyayari sa akin. Parang si nanay lang ho naglalapit sa akin sa inyo eh. Napapansin nyo ako dahil lang sa kanya. Pero ngayon wala na siya. Parang nawala na rin ho kayo. Bakit hindi nyo na lang sa akin isisi ang pagkawala niya? Para mas matanggap ko kung bakit ang lamig nyo sa akin. Hindi yung wala kayo sinasabi. Alam niyo ba kung gaano kabigat sa akin to? Bakit naman kita sisisihin sa pagkamatay ng nanay mo? Di mo naman kasalanan yun. Aksidente yun. Pero dahil ho sa akin, kaya siya nasaksak. Nakipag-away ako noon. Umawat siya. Kaya siya ang sinaksak ng kaaway ko at hindi na siya umabot sa ospital. Alam niyo ba kung bakit ako nagkakaganito? Kasi gusto ko rin mamatay na lang. Baka sakaling makita niyo ang halaga ko. Nandito ho ako. Pero parang hangin lang sa inyo. Ay nako, baliktad talaga ang takbo ng utak mo. Kapag matino ka, nagkakaganyan ka. Kapag lasing ka, normal ka naman. Alam mo, mabuti pa pumunta ka na ron kina Leti. Umutang ka ng alak. Uminom ka na lang. Baka mas maintindihan pa kita kapag lasing ka na. Wala na akong ibibigay na pera kasi pinambayad ko sa mga utang mo. Sige na, tutulog na ako. Huwag mo akong i-istorbohin ha. Pagkasabi nun ay pumasok na si Atong sa kanyang silid. Dahil sa inis sa ama, ay pumunta si Joshua sa tindahan ni Aling Leti para umutang ng alak. Naglasing siya ng gabing yun para makatulog. Kinabukasan, maagang nagising si Atong. Nakita niyang sa sala na nakatulog ang kanyang anak dahil sa kalasingan. Napailing siya dahil nagkalat ang mga bote ng alak sa sahig. Uminom lamang siya ng kape saka nag-ayos ng sarili. Pagkatapos ay umalis na para mamasada. Tanghali na makabalik siya sa terminal ng tricycle mula sa isang biyahe. Maya-maya may dumating na isang lalaki para sunduin siya. Sinabi nitong pinagkakaisa ng anak niya sa bilyaran. Dali-dali siyang nagpunta roon. Pagkarating ay parang maamong pusa si Joshua nang lumapit sa kanya at nagsusumbong. Ano ba nangyari dito, Joshua? Kasi utay, pinagbibintangan nila akong nambastos ng babae. Nambastos? Oo. Ay, nasaan yung babae? Ayun o, Mang Atong, si Dulce, yung anak ni Mang Albert. May-ari ho nitong bilyaran. Hindi ko naman ho siya binastos eh. Nilalandi niya kasi ako tapos nung pinatulang ko nagsisigaw. Hinawakan ko raw yung hita niya. Para nadulas lang naman ang kamay ko sa... Siya ba ang tatay ng babaeng yan? Oo, Mang Atong, sinikmuraan nga ho niya si Joshua kanina eh. Pre, ano nga uli ang pangalan mo? Albert ho ang pangalan niya, Mang Atong. Paring Albert, bakit naman sumasali ka pa sa away ng mga bata? Mukhang naglalaro lang naman sila ng bilyar ah. Kung magkapikuran man sila, dapat hindi ka na nakikialam pa. Saka kung nabastos man ng anak ko yung anak mo,
Kasalanan naman niya eh. Tinan mo nga yung pananamit niya. Sa sobrang iksi ng palda, halos lumabas na yung panloob eh. Eh ang damit naman, kulang na lang tapalan ng diaper yung dibdib para itago ang pet ng batang nakalitaw sa dibdib. Hindi kasalanan ng anak ko ang nangyari. Kasalanan ng anak mo yan. Disiplinahin mo muna yung pananamit bago ka manakit ng iba. Kung may problema ka ba, sa barangay ka na lang magreklamo ha? Haharap naman kami kapag ipinatawag mo kami. Halina kayo. Joshua, umuwi ka na ha? Tay, hindi pa ako bayad sa pustahan sa laro kanina. Natalo kami sa laban eh. Inilapag ni Atong ang perang pambayad sa pagkakautang ni Joshua sa gilid ng lamesa ng bilyaran. Saka inayan na ang anak at mga kaibigan nito para umalis. Pero bago pa sila tumalikod, sinugod si Atong ng ama ng babaeng binastos ni Joshua. Galit itong nagpaulan ng mga suntok na naiwasan naman kagad ni Atong. Mabilis niyang hinablot ang braso ni Albert at pinilipit papunta sa likod nito. Saka ito muling sinabihan na kung may galit pa, ay sa barangay magreklamo bago pa niya maunahan na. Pagkatapos ay itinulak niya ang lalaki, dahilan para mapasubsob sa lamesa ng bilyaran. Hindi na rin naghabla sa barangay si Albert dahil pinigil ng anak. Ayaw nitong mas mapahiya pa sa nangyari. Kinagabihan na. Sabay na naghapunan sila Atong at Joshua. Tahimik silang kumakain na para bang hindi magkakilala. Hanggang sa binasag ng binata ang katahimikan. Tay, salamat ho kanina. Siguro ho, natakot si Mang Albert kaya hindi na nag-report sa barangay. Salamat. Para saan? Pinagtanggol niyo ako kanina kahit na may mali ako. Hindi kita ipinagtanggol. Sadyang bastusin lang talaga yung manamit ng babae. Tapos, ibinabalaan pa sa mga lalaking naroon sa bilyaran. Pero kahit na po ganun, pumunta pa rin ho kayo para awatin sila. Kung hindi po siguro kayo dumating, baka bali-bali na ho ang buto ko. Ngayon po, bugbog lang sa kapasaang nakuha ko. Eh bakit ba hindi ka lumalaban sa mga yon? Inunahan na po ako eh. At saka... Dapat lumabang ka. Lalaki ka, di ba? Hindi ka na 7 taong gulang para ipagtanggol ng tatay mo. Bakit naman ho, mas gusto niyo akong lumaban sa kanila? Di ho ba kayo nag-aalala kung ano ang mangyayari pagkatapos kong pumato Hindi. sa mga... Hindi ako nag-aalala. Bakit naman ako mag-aalala sa'yo? Malaki ka na, di ba? Ikaw ang gumagawa ng buhay mo. Kung ano ang ginagawa mo ngayon, ganyan na magiging bukas mo. Hindi ho ba kayo nag-aalala para sa akin kung makagawa ako ng mas malaking kasalanan at makulong? Hindi naman ako makukulong eh. Di ba? Bakit ako mag-aalala? Dadalawin na lang kita dun sa kulungan kapag naroroon ka na. Tapos na ako kumain. Hugasan mo na yung mga pinagkainan at linisin ang bahay ah. Matutulog na ako. Ayoko na maingay ah. Nagpipigil ng galit si Joshua sa ama. Pakiramdam niya kasi ay sinasadya nitong umiwas sa tuwing kinakausap niya ng seryoso. Kaya lalo siyang nagrebelde. 1 buwan ang lumipas. Nag-uwi ng babae si Joshua sa kanila. Naabutan sila ng kanyang ama habang nanonood sila ng TV. Halos hindi makapagsalita si Atong sa kanyang nakita dahil parang sawa kumakalingkis ang babae kay Joshua. Tay, nandyan na ho pala kayo. Kumain na ho ba kayo? Nagluto ho kami ni Nina kanina. Magandang gabi ho, Tay. Sino yung babaeng yan, Joshua? Hindi na barkada ang dinadala mo rito ah. Babae na. Tay, si Nina ho. Inuwi ko na ho rito sa bahay kasi pinalayas ho ng magulang niya eh. Nabuntis ko kasi. Ganun ba? Mabuti naman at hindi ka tumakas sa responsibilidad mo sa kanya. Teka. Ba si Ana ang nobya mo? Wala na ho kami. Tutol ho kasi ang tatay niya sa amin eh. Ayos siyang nakikipaghiwalay bago pumasok sa bagong relasyon. Para walang sabit.
Ano ang ibig sabihin ng pag-uwi ng babaeng yan sa bahay? Nagbabagong buhay ka na ba niyan? Ganun na nga ho siguro, tay. Nina, tama ba? Oho, Tay. Alam mo bang siraulo yung anak kong yan? Kaya mo ba yung tagalan? Baka isang buwan ka pa lang nandito umuwi ka na kagad sa inyo ha? Itong si Joshua, walang boss yan kung di ang sarili niya. Kung di mo kayang tanggapin ang bisyo niya, mas mabuting mag-isip ka munang mabuti. Ayoko sumakit ang ulo ko sa kakaawat sa away mag-asawa ha. Pwede kayong tumira dito, pero ayaw ka nang maingay at puro reklamo. Sumama ka sa kanya, Nina. Kaya habaan mo na lang ang PC mo. Tay naman, baka matakot ho si Nina niyan. Mainam na yung alam niya kung anong klaseng lalaki ang sinamahan niya. Kesa araw-araw niyong pagawayan yan. Teka, ano bang ulam? Pakbet ho, Tay. Ayos ah. Kaya bago-bago pa lang na pagsasama, gulay ka agad ang nakahain. Mukhang buong buhay kayong magugulay ah. Sa bagay, healthy naman yan kesa karne. Kumain na ba kayo? Oo, tay. Ipaghahain ho ba namin kayo? Wag na. Ituloy niyo yung panonood niyo. Hindi pa naman ako baldado para asikasuhin. Kinabukasan, bago mamasada si Atong, dumaan muna sa tindahan ni Aling Letty para bumili ng sigarilyo. Para na naman siyang dumaan sa inspeksyon ng pulis sa mga tanong ng babae. Talaga bang nag-asawa na si Joshua, Atong? Nakita ko kasi na nag-uwi ng babae at hindi na yata umalis sa inyo. Oo, sa kasamaang palad. Bakit mo naman pinayagan? Paano niya bubuhayin ng babaeng yun Wala naman siyang trabaho. Puro barkada at bisyong inaatupag ng anak mong yan. Aba, kaawa-awang mapapangasawa niya ha? Bakit pa biglaan? Buntis na yung babae. Ay, sus ko po. Hmm. Aba, sabihan mong Joshua na yan na maghanap ng trabaho. Baka mamaya ikaw pang kumargo sa babaeng yan. Hindi naman malaki ang kinikita mo sa pamamasada, ha? Hayaan mo na siya, Letty. Matanda na si Joshua. Kung pinasok man niya ang pag-aasawa, problema niya na yun. Kung hindi na niya kaya, di makipag-iwalay siya. Ganyan naman ang mga kabataan ngayon Padalos-dalos kung magdesisyon. Kapag pinagsasabihan mo, parang kalabaw na nanunuwag. Kaya hayaan na lang nating mahanap nila yung landas na gusto talaga nilang tahakin. Hoy, ano ka ba naman, Atong? Parang pinabayaan mo na rin ang anak mo sa pangungunsinti mo na yan. Ano na lang ang sasabihin ng asawa mong nasa langit, ha? Baka mamaya multuhin ka nun at kaltukan dahil sa pagiging pabaya mong ama. Ay, hindi ko siya pinababayaan, Letty. Palaging may pagkain sa bahay. May kuryente at tubig. Wala naman siyang problema dun Hindi ko rin talaga makita ang pinaguhugutan mo ng mga desisyon mong yan no? Ibang klase ka talaga. Bago umalis ay nagawa pa ni Atong na bumuga ng usok mula sa hinit-hit na sigarilyo. Ilang oras na siyang nakatambay sa paradahan ng tricycle. Nakailan na siyang sindi ng sigarilyo dahil sa lalim ng iniisip. Palaging ang anak na si Joshua ang laman ng isip niya. Hanggang sa umuwi siya kinagabihan. Nakita niyang masaya pa ang anak niya at ang babaeng inuwi nito sa bahay. Inanok siyang kumain ng mga ito, pero tumanggi siya at dumiretso na lamang sa kwarto. 4 na buwan ang lumipas at ang pagbabagong buhay ni Joshua ay lumipas na. Bumalik na naman ito sa barkada at bisyo. Pinag-aaway na yun ang mag-asawa. Madalas nakikita ni Atong si Nina na umiiyak ng palihim, pero hindi siya nakikialam sa away ng dalawa. Hanggang sa isang araw, nagising siya nag-aaway na naman ang dalawa. Paglabas niya ng silid, saktong palabas na ng bahay si Nina, dala ang mga gamit nito. Oh, anong nangyari doon? Niwan ho ako, tay. Nipigilan ko pero di naman ho nagpapapigil. Nauntog na pala. Natanggal na yung helmet. Bakit kasi di mo ibinili ng matibay-tibay Iniwan ka tuloy.
Hayaan mo na. Babalik din yan. Ganyan ang mga babae. Aalis tapos babalik din. Ganyan ka rin, di ba? Magbabagong buhay saglit tapos babalik uli sa nakasanayang bisyo. Magkaugali nga kayo. Tay, Bakit? Mali ba ako? bakit ho ba kayo ganyan? Di ko talaga kayo maintindihan. Ako bang hindi mo maintindihan o ang sarili mo? Para ho kasi kayong hindi magulang. Kailangan ko ho ng magulang. Kailangan ko ho ng isang ama. Nung mamatay si nanay, parang nawala na rin ho kayo eh. Kaya ba nagpapasaway ka para magpapansin? Siguro nga ho, ganun yun. Pero gusto ko lang hong ibalik ang dati nating samahan. Siguro, sa bigat ng kasalanan ko sa inyo, kaya bigla kayo nagbago. Baka kung nasa bingit na ako ng kamatayan, saka nyo makikita ang halaga ko. Masamang damo ka, Joshua. Hindi ka pa mamamatay. Kung gusto mong sirain ang buhay mo dahil lang sa naghahanap ka ng atensyon, mali yun. Wala kang makukuha sa akin na ganun. Mamuhay ka sa buhay na pinapangarap mo. Buhay mo naman yan eh. Matalino ka. Kaya mo magpasya ng tama. Hindi mo kailangan ng mga pangaral ko. Kailangan mong matutong mamuhay mag-isa. Dahil darating ang araw na hindi mo na ako makakasama. Kung depende ka lang sa akin, paano ka na kung wala ako? Tay, bakit ho ba ang hirap nyong intindihin? Ang gusto ko lang naman ho, Hindi na naituloy ni Joshua ang kanyang sasabihin dahil bigla na lamang nawala ang panimbang ng kanyang ama. Napahawak ito sa dibdib at biglang hindi na makahinga. Hindi malaman ni Joshua ang gagawin kaya tumakbo na lamang siya palabas para humingi ng tulong. Dinala niya sa ospital ang ama at nakalabas din naman kaagad matapos guminhawa ang pakiramdam. Tay, bakit hindi ho kayo pumayag kanina na magpa-laboratory test? Nanikip ho ang dibdib nyo at hindi kayo makahinga. Kailangan natin malaman kung anong sakit nyo. Baka mamaya lumala pa yan. Kailangan nyo ho ng gamot. Saka, itigil nyo na ho ang paninigarilyo nyo. Baka dahil dyan kaya naninikip ang dibdib nyo eh. Naku, huwag mo nga akong intindihin. Ang buhay mong isipin mo. Sige na, papasok na ako sa kwarto. Huwag mo na akong i-istorbohin ha. Wala nang nagawa si Joshua kundi pabayaan ang ama. Pero nag-aalala pa rin siya rito. Lalong tumindi ang pag-aalala niya dahil inabot na ng kinabukasan ay hindi pa rin lumalabas ang kanyang ama. Sobrang tahimik sa silid nito na lalong nagpalakas ng kabog ng kanyang dibdib. Dahil hindi mapakali, nagpasya na siyang pasukin ng kanyang ama sa silid nito. Naabutan niya itong nakahiga sa kama at pawis na pawis. Tay, ano nangyayari sa inyo? Hala, ang taas ho ng lagnat nyo. Dadaling ko ho kayo sa ospital. Sandali ka rin. Hintay mo ako. Tay, Huwag mo akong iwan. Sama na ako sa'yo. Ayoko na rito. Hindi ko kaya mabuhay nang wala ka. Isama mo na ako. Sandali ka rin. Hintay mo ako. tay, nagdideliri ho kayo dahil sa taas ng lagnat nyo. Mukhang napapanaginipan nyo si nanay. Huwag ho muna kayo sumama sa kanya, tay. Hindi pa ho ako handang iwan mag-isa, tay. Gumising kayo, tay. Hindi kayo pwede mawala. Hintayin niyo ho ako. Tatawag lang ako ng tulong. Dadaling ko po kayo sa ospital. Dali-daling lumabas si Joshua para humingi ng tulong. Si Letty nakita niya sa labas, kaya ito ang kanyang tinawag. Kaagad namang pinuntahan ni Letty si Atong sa silid nito, habang nanundo naman ang tricycle na masasakyan si Joshua. Pagbalik niya sa bahay, ay seryoso siyang kinausap ni Letty. Joshua, hindi doktor ang kailangan ng tatay mo. Oh, ano ho bang sinasabi nyo, Aling Letty? Mataas ang lagnat ni tatay. Nagdedeliryo na nga ho siya eh. Paano nyo nasabing hindi doktor ang kailangan niya? Tiningnan ko siya kanina. Sinuri kong katawan niya. Hindi yan basta lagnat o trangkaso lang.
Kinukulam ang tatay mo, Joshua. Huh? Tingnan mo ang hiniliit niya. Hindi nagpapantay. Aling Letty, huwag niyo pong sabihin pinipigilan niyo akong dalhin si tatay sa ospital. Tumabi ho kayo dyan. Hindi, Joshua! Ngayon, naiintindihan ko na kung bakit ilang beses ko nang nakikita si Atong na pumupunta kay Tata Sepring. Tinanong ko siya noon pero ang sabi niya, humingi lang siya ng langis para sa rayuma. Ibalik mo siya ron, Joshua. Albularyo ang kailangan ng tatay mo. Hindi siya gagaling sa ospital. Mamamatay siya ron. Gulong-gulo ang isip ni Joshua. Ayaw niyang maniwala sa sinasabi ni Aling Letty, pero nagpasa siyang idaan muna sa albularyo ang kanyang ama bago dalhin sa ospital. Pagkarating doon ay laking gulat niya dahil hindi na nabigla si Tata Sepring nang makita ang kalagayan ni Atong. Umiling lamang ito sa kasinabihan silang ayusin ang pagkakahiga nito sa papag. Niritualan ni Tata Sepring si Atong dahilan para bahagyang bumuti ang kalagayan nito. Pagkatapos ay saka sila hinarap ng matanda para sabing halos kinain na ng kulam ang katawan ni Atong. Matagal niya na itong ginagamot, subalit hindi niya magawang alisin ang pabalik-balik na kulam dahil nagpapalit-palit ang mga mangkukulam na sumasalbahe sa ama ni Joshua. Aling Letty, hindi ko maintindihan. Bakit ho kinulam si tatay? Sino ang gumawa nun sa kanya? Narinig mo naman ang sinabi ni Tata Sepring kanina, di ba? Hintayin mo raw magising ang tatay mo. At sa kanya mo itanong kung anong nangyari. Kahit ako nagtataka rin. At hinihintay ko talagang magising ang Atong na yan. Dahil gusto ko rin malaman ang totoo. Talaga bang hindi nagagaling si tatay? Akala ko ba kapag mga ganitong sakit, nagagamot ng mga albularyo? Dalhin ho natin si tatay sa ibang albularyo, Aling Letty. Hindi ho ba ganun yun? Parang sa mga doktor, ililipat sa mas mahusay na espesyalista. Si Tata Sepring, ang pinakamahusay na albularyo dito sa lalawigan natin, Joshua. Kaya siguro dito nagpapagamot ang tatay mo kasi alam niyang siya lang ang may kayang humawak sa kaso niya. Kaya lang, narinig mo naman ang sinabi ng matanda kanina. Araw na lang daw ang binibilang sa tatay mo. Paano nangyari yun? Malakas pa ang tatay ko. Araw-araw siyang namamasada, wala siyang sakit. Tapos biglang ganito? Hindi naman din siya totoong doktor para magbigay ng taning sa buhay ng pasyente. Baka napakagaling lang magtago ng nararamdaman ng tatay mo. Kaya hindi natin alam na malala na pala siya. Tsaka, paano mo naman malalaman? Puro barkada at besyong ang inaatupag mo, di ba? Halos hindi na nga kayo magtagpo sa bahay niyo. Teka. O ayan. Hoy, nagigising ng tatay mo. Siyang makakasagot sa lahat ng tanong mo. Tay, mabuti ho, gising na kayo. Kumusta na ho ang pakiramdam niyo? Bakit ba ganyan ang itsura mo? Para kang galing sa iyak Naku, umiyak talaga yan. Nandito ka rin. Teka, nasa ba ako? Bahay ito ni... Opo, tay. Nandito tayo sa bahay ni Tata Sepring. Sabihin niyo sa akin, paano kayo nakulam? At sinong gumawa nito sa inyo? Kailan pa ho yan nangyayari? Hayaan mo na. Huwag mo nang alamin. Hindi na mahalaga yon. Paanong hindi mahalaga? Ang sabi ni Tata Sepring, bilang ng mga araw mo. Hoy, sumagot ka nga At kahit ako hindi makakatulog nito sa kakaisip. Sabihin niyo na ho, tay. At baka may magawa pa ho tayong paraan. Hindi ho kayo pwedeng mamatay. Kaya please ho, sabihin niyo na sa akin para makahanap ako ng lunas. Dahil ito sa nanay mo. Ha? Kay nanay ho? Anong kinalaman niya rito? Nagalit ang lola mo sa amin. Ang nanay ni Karen. Pinipigilan niya si Karen na sumama sa akin noon. Ayaw kasi ng pamilya niya na ako mapangasawa ng nanay mo.
ang gusto nilang pakasalan ng nanay mo ay yung lalaking ipinagkasundo nila sa kanya. Pero lumabang kami at tumakas. Akala ko magiging ayos na ang lahat kapag nailayo ko na ang nanay mo sa kanila. Pero hindi pala. Isinumpa nila kami. May alam sa pangungulam ang lola mo at siya ang nagsumpa sa amin ng nanay mo. Hindi to kagaya ng ibang kulam na bibigyan ka ng sakit hanggang sa mamatay. Ang sumpang inilagay niya sa amin ay pagkuha ng buhay. At sa oras na mamatay ang isa, susunod din ang isa. Kaya nang mamatay ang nanay mo, doon nagsimula ang sumpa sa akin. Unti-unting nauubos ang oras ko. Para akong kandilang mabilis na nauupos. At hindi na yun mapipigilan. Mhm. Ngayon lang ako nakarinig ng ganyang kulam. Kakaiba nga. Paano mo nalaman na isinumpa kayo ni Karen? Bago kami umalis noon sa kanila, kinausap pa nila si Karen. Kapag daw sumama sa akin isusumpa kaming dalawa. Hindi namin yun sineryoso. Kasi alam ni Karen na siya ang paboritong anak. Kaya hindi siya magagawang saktan. Pero nalaman ko lang na totoo ang sumpa. Kasi nang mamatay si Karen, doon na ako nakaramdam ng pagbabago sa katawan ko. Gabi-gabi, nahihirapan akong huminga. Bawat oras ay paunti ng paunti ang hininga ko. At dahil doon, kung saang-saang albularyo ako nagpapagamot. Pero wala silang magawa. Lumapit na rin ako sa mangkukulam dahil baka may magawa sila. Pero may kapalit. Anong kapalit, Tay? Baka maibigay natin. Buhay. Ha? Buhay ng mahal ko. Sa buhay na mula sa aking dugo. Buhay ang kapalit para magligtas ng buhay. Malaman ko yun. Doon na ako huminto sa paghahanap ng solusyon. Hanggang sa may nagsabi sa akin na lumapit kay Tata Sepring. Tumanggi siya. Pero nagpumilit akong sumailalim sa iba't ibang gamutan. Hanggang sa pumayag siya. Pero lalong lumalala ang sitwasyon ko. Lalong bumibilis ang sumpa. Kaya nitong nakaraang araw, ako na nagsabi sa kanya na ihinto na ang gamutan. Gusto ko na lang makasama ka pa ng mas matagal. Bago ko mawala. Tay, hindi to totoo. Hindi ako papayag na mamatay kayo. Sabihin niyo sa akin kung saan nakatira ang lola ko. Ako makikiusap sa kanya na alisin ang sumpa sa inyo. Wag na, anak. Wala na ring silbi kahit puntahan mo siya. Nalaman kong namatay na rin pala siya. Wala sa pamilya niya ang nakakaalam kung paano alisin ang sumpa. Dahil hindi binahagi ng lola mo ang tungkol doon. Saka isa pa, hindi rin kita papayagan. Ayaw kong magkaroon ka ng koneksyon sa kanila. Dahil hindi ako siguradong hindi ka magiging isa sa kanila. Kilala kita, Joshua. Mapusok ka at hindi nag-iisip. Puro galit na lang ang umiiral sa'yo. Kaya siguradong hindi ka magiging ligtas. Baka maging mangkukulong ka rin na kagaya nila. Pero hindi po ako papayag na pati kayo mawala sa akin. Wala na si nanay. Paano na ako?
Hindi pa nga tayo nagiging ayos eh. Hindi pa ako nakakabawi sa inyo, Tay. Puro sakit lang ng ulo na ibigay ko sa inyo. Gusto ko pang ipakita sa inyo na magiging mabuting anak na ako. Dapat makita niyo yun. Hindi niyo pa naipaparamdam sa akin na mabuti kayong ama, di ba? Hindi pa tayo nakakabawi sa isa't isa, Tay. Kaya hindi ko papayag. Nahanap tayo ng magaling na albularyo. Makakakita tayo, Tay. Hindi kayo pwedeng sumuko ngayon. Tama na, Joshua. Tinanggap ko na ito eh. Ang mahalaga sa akin ay maging ligtas ka. Dahil ayaw kong baling kung ikaw naman ang mawawala. Pero ayoko pong maiwang mag-isa. Hindi pa po ako handa, Tay. Handa ka na, anak. Matagal na kitang inihanda. Wala pa nga ho kayong ginawa para sa akin, di ba? Paano nyo nasabi yan? Kaya ako'y nilayo ang loob ko sa'yo. Ay hindi para manlamig ang pakikitungo ko. Kaya hindi ko binibigay sa'yo ang buong atensyon ko. Ay dahil kailangan mong matutunan na mabuhay na mag-isa. Maging manhid na sakaling mawala ako. Matuto kang mag-isip ng tama. Magpasya ng tama. Mamuhay ng tama. Alam mo naman kaya mo, anak. Alam mo ang mabuti at masama. Nagpapasaway ka lang kasi pinipilit mong makuha ang atensyon ko. Pero kailangan mong mabuhay mag-isa. Dahil ikaw na lang at ang sarili mong maiiwan dito. Malaki ka na, anak. Di ba nga magkakaanak ka na? Suyuin mo ang asawa mo. Bumuo kayo ng isang malaking pamilya at mamuhay ng masaya. Pero Tay, kailangan pa po kita. Hindi pa po ako handa mag-isa. Hindi pa nga tama ang mga desisyon ko eh, di ba? Nakita niyo naman po eh. Hindi ko pa kaya. May usap, Tay. Joshua. Maghanap pa tayo ng ibang albularyo. Marami dyan. May makikita tayo. Bakit ba kayo sumusuko agad? Bakit? Halos magwala si Joshua para lang mapilit ang ama sa gusto niya. Pero isang mahigpit na yakap ang ibinigay nito at sa kauna-unahang pagkakataon na nakita at narinig ni Joshua ang paghagulgol ng kanyang ama. Sa unang pagkakataon na naramdaman niyang mainit nitong yakap. Ang yakap na matagal niyang inasam uli. Pero hindi niya sukot akalaing makakamtan niya sa huling pagkakataon na lamang. Hindi niya napilit ang ama na ubusin ang mga natitirang araw sa paghahanap ng manggagamot. At dahil sa pakiusap nitong tuparin ang huling kahilingan, pumayag na rin si Joshua. Gusto ni Atong naguguli na lamang ang mga nalalabing araw na makasama ang anak. At araw-araw silang naging masaya. Naging masaya sila, pero bawat araw na lumilipas ay parang may kamaong pumipiga sa puso ni Joshua. Dahil araw-araw siya nasasaktan at natatakot na isang araw ay hindi na niya makakasama ang kanyang ama. Pilit inayos ni Joshua ang sarili. Pinago niyang takbo ng kanyang buhay at sinamahan siya ng kanyang ama para kausapin si Nina upang maayos ang kailang pagsasama. Hinarap ni Atong ang pamilya ng babae para makipag-ayos. Dahil sa masinsinang usapan ay nagkasundo ang dalawang pamilya. Muling tinanggap ni Nina si Joshua dahil ang paghingi nito ng tawad at ang pagbabagong buhay ang hinihintay ng babae. Pagkatapos ng ilang araw, ay muling sumama si Nina kay Joshua para doon na tumira sa kanilang bahay. Han, tawagin mo na si tatay. Nakaluto na ako ng hapunan. Halina kayo, kakain na tayo. Sige. Sandali lang. Pupuntahan ko si tatay sa kwarto niya.
Masaya pang pinuntahan ni Joshua ang ama sa silid nito. Pero pagkapasok ay biglang nawala ang ngiti niya nang makitang iba na ang itsura ng kanyang ama habang nakahiga sa kama. Tay, gumising ho kayo. Kakain na ho tayo. Masarap ang ulam na niluto ni Nina. Paborito niyo ho yun. Masarap magluto ng kaldereta ang asawa ko. Nakuha na po niya ang timpla ng luto ni nanay. Yung sabi niyo na maanghang at magata, kuwang-kuha niya na po. Halina po kayo. Bumangon na po kayo dyan, tay. Tay, bangon na kayo, tay. Kakain na po tayo. Tay, kausapin niyo po ako, tay. Bangon na! Han? Han, bakit ka sumisigaw? Tingnan mo si tatay. Oh, Sabihin mo sa akin na tulog lang siya. Sabihin mo sa akin, Nina. Tulog lang si tatay, di ba? Di ba? Han, si tatay. Dalhin natin sa ospital. Sandali, hindi ako natulong. Nanlalambot na si Joshua at hindi makausap nang dumating ang ilang kalalakihang tinawag ni Nina. Kaagad nilang dinala sa ospital si Atong, pero idiniklara itong wala ng buhay. Atake sa puso ang ikinamatay nito ayon sa doktora. Hindi na lamang sila kumibo dahil alam nila kung ano talagang dahilan ng kamatayan nito. Durog na durog ang puso ni Joshua sa pagkawala ng kanyang ama. Subalit nagpapasalamat pa rin siya dahil kahit sa huling mga araw nito ay naibigay sa kanya ang atensyon, pagmamahal at paggabay na kanyang inaasama. Maiksi man ang mga araw na yun, pero yun ang pinakatumatak sa kanyang puso. Ang magagandang alaalang yun na iniwan ng kanyang ama ang binao niya para magpatuloy sa buhay. Kumapit siya sa pangako ng kanyang ama na hindi siya iiwan ng kanyang mga magulang. Nariyan lamang sila, nakagabay. Hindi man niya nakikita, pero mararamdaman niya kapag puso ang pagbabasihan. Iba-ibang paraan ng mga magulang sa paggabay sa kanilang mga anak. Kagaya ni Atong, hinayaan niya na minsan maligaw ng landas ang kanyang anak para mas maging matibay ito na harapin ang bawat pagsubok ng buhay. Alam niyang hindi siya habang buhay na makakasama ng kanyang anak, kung kaya't binuksan niya ang mga mata nito para makita ang positibo at negatibong bahagi ng mundo. Lumisan siya na buo ang loob na alam niyang hindi na maliligaw ng landas si Joshua dahil alam na nito ang landas na dapat tahakin na. Lahat tayo dumaranas ng pagsubok. Ang mahalagay manatiling matatag, harapin ang bawat hamon ng may tapang at higit sa lahat, huwag mawala ng pananalig sa Diyos. Sa bawat pagsubok, may aral at biyayang naghihintay. Wakas. Okay, sana po nagustuhan niyo ang kwento namin ngayon. Shout out po tayo kay Mario Macalindol. Shout out kina Ate Auring, Marian, Faye, Ruth at Jay ng Amira Boxes Handicrafts at kay Cromwell ng Barangay Kabulusan. Hi kay Senon Kayabyab from San Isidro, San Marcelino, Zambales. Shout out kay Cherry Amwala at sa lahat po ng Pinoy OFW sa Saudi Arabia. Mabuhay po kayong lahat. Shout out kina Nancy Hasabe at kay Lisa Takada. Hi kay Inday from Bahrain. Binabati ko na rin po ang lahat ng mga kababayan natin dyan sa Bahrain. Mabuhay po kayong lahat. Shout out kay Mariel Mamawag ng Kawayan, Isabela. Shout out na rin po sa mami at daddy ni Mariel. Greetings coming from Victoria, Escote. Shout out kina Elise, Raya, Pampam, Fatima, Laika, Patricia, Pauline, Rebecca and Paul from Pangasinan, and Helen Fernandez from Cainta, Rizal. Shout out sa Andraque family, Peñas family, kina Joey Peñas, Arven, Pedro Andraque, Nestor from Kamalandaan, Kawayan, Nara. Hi kay Joy Roque na isang solid ingkong at solid Miss Gwen. Salamat po. Hi kay Len TV2. Shout out to Mr. and Mrs. Rhea Maurice Francisco
ng RC's Tahian from San Miguel, Bulacan. Hi kay Elizabeth Dunca from Texas, USA. Happy anniversary sa inyong mag-asawa Kendra Gomez from Pasay. Hi kay May Abarquez from Marinig, Cabuyao, Laguna. Hi kay Cristina Adolfo ng Baras, Rizal. Hi kay Emily Servano from Amman, Jordan. Binabati ko na rin po ang lahat ng mga kababayan natin dyan sa Jordan. Mabuhay po kayo dyan. Hi kay Jessica Sobremonte. Hi kay Kay Romero Mata from South Korea. Kamusta po sa mga kababayan natin dyan sa South Korea? Hi kay Josephine Jumakio or Humakio from Nueva Ecija. Shout out kay Cisco from Mama Frankie. Alright, kung nagustuhan niyo po ang kwento namin ngayon, sana po huwag niyong kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at mag-comment. Huwag niyo rin po sanang kalimutan na suportahan ang bagong channel ni Miss Gwen, ang Gwen Stories. Ganoon din po ang Kuya Louie Horror Stories at Kabangers TV at Kabanong 2.0 ang mga special guest po namin ngayon. Malaking tulong po ang suporta niyo para magpatuloy po ang aming mga channels. Muli po, marami pong salamat sa inyong lahat and God bless all of you. Saka, yung nabastos man ng anak mo, disiplinahin mo muna yung pananamit bago ka makapanakit ng iba, ha? Kaya na lang nating mahanap nila yung landas na gustong Parang nawala na rin ho kayo eh. kaya ba nagpapapansin ka para... kaya ba nagpapasawa? Kailangan natin... Oo nga. Ay, sorry. Halos hindi na nga kayo magtagpo sa bahay. Ayaw kasi ng pamilya niya. Nakuha na po niya ang timpla ng luto ni nanay. Yung sabi niyo na maanghang at magata. Kung may gumagawa ng rebulto para sa mga amang Kung may gumagawa ng rebulto para sa mga Kung may gumagawa ng rebulto para sa mga... Ano ba yan? Pasensya na ho. Kasi, Bagong pasok ka lang sa sabungan. oo. Kaya hindi ka pa marunong kumilatis ng manok eh. Taya ka lang ng taya. Sorry. Bago pasok ka lang ba sa sabungan? Mm.